Good evening mga ka-channel. Our topic for today is all about circuit breaker calculation, solar setup. And we have two types of breaker. Two types of breaker. Yan ay ang AC breaker. And one is DC breaker. Ito yung 220 volts, and DC breaker is 12 volts, 24 volts, 36 volts, 48 volts, and so on and so forth. Hindi po pwedeng gamitin si AC breaker kay DC breaker, at hindi rin pwedeng gamitin si DC breaker kay AC breaker. Yan po ang tatandaan nyo, ha. Kaya may kanya-kanya ng breaker yan, AC breaker and DC breaker. And meron din tayong mga klase ng mga breaker, kinds of breaker. Meron tayong tinatawag na MCCB, RCCB, MCB, ELCB. Yan, paki-search nyo na lang sa Google kung ano-ano mga ibig sabihin niya, kasi mas malayo ano niyan. Ang topic lang naman natin is calculation. Pero ito ang gagamitin natin, MCB. MCB 2P. May 2P. Ibig sabihin ng 2P, yung dalawang ano niya. Dalawang ano. Ganyan. 2 poles na positive, negative, positive, negative, negative. Yan ang 2P. Pag sinabing 1P, isang ano lang siya, positive, negative. Yan ang 1P na sinasabi. So, burahin na natin. Yan po ang mga klase ng breaker. And then, ating calculation is from PB to SCC. From SCC to battery bank. From battery bank to inverter. From inverter to load. Yan ang ating pag-aaralan ngayon na circuit breaker. Unahin muna natin tong PB to SCC. Hindi pala unahin, talagang yan pala ang mauna. Pero bago yan ay atin munang magbalik-aral tayo sa ating our last topic is this, the 100 watts na panel board. 100 watts na panel board.
Ang pag-aaralan lang natin dito ay ang IMP. Kasi yung breaker ang aanuhin natin ang kakalkulahin. IMP na 5.5 amps. Sa 100 watts, merong 5.5 amps, 5.5 amperes na nabanggit ko, di ba? For every 100 watts is equivalent to 5 amps. Yung ating wiring calculation, maalala nyo. Ito naman ngayon ay ang circuit breaker calculation. Ito ang pag-aaralan natin ngayon, ha, yung IMP. And then balik-aralan nyo rin yung about na video ko na about connection, series connection, parallel connection, series and parallel connection, kasi connected dito ngayon yan. Mamaya na pala muna ito. Kung sa Ohm's law ay meron, kung sa electronics ay meron tayong tinatawag na Ohm's law. Dito naman sa electrical ay meron tayong tinatawag na power law. Ang power law is like this. P is equals to ampere divided by voltage. What is P? P stands for power or wattage, and I stands for current or ampere, and B stands for, syempre, volts. Power is equivalent to current times voltage. Okay? Power is equal to current times volts. Short ko na lang, abbreviation, ha. And current is equal to power divided by voltage, and current is equal to power divided by voltage, and voltage is equal to power divided by current. Voltage is equal to power divided by ampere. Yan po ang formula ng ating gagawing calculation sa circuit breaker.
power is equal to ampere times voltage, and current is power divided by voltage, and voltage is equal to power divided by current. Yan, tandaan niyo po yan ha. Diyan tayo iikot ngayong gabi. Ipahin ko na ha. Lista nyo na lang or panoorin nyo na lang ng pabalik-balik. Sabi nga, mas matatandaan natin kung ating babalik-balikan ang ating pinag-aralan. So, start na po tayo. From panel board to SCC. Ang ating formula is current is equal to current times 125%. Ano ba itong 125 na to? Ito po yung safety factor na tinatawag natin. Yung paggamit mo ng haba ng iyong inverter. Ilang oras pa siya gagamitin. Kaya meron tayong 125% na continuous duty. So DC MCB ampere rate is equal to ampere plus PB panel board total IMP times 125 safety factor or continuous duty dito muna tayo sa single panel board ng ating example. Di ba nga nabanggit ko sa inyo ay ang 100 watts na panel board ay meron siyang IMP na 5.5. Single panel tayo ha, single panel. Single PB 100 watts. Yan. Single PB 100 watts. Diba, nabanggit ko na ang single panel na 100 watt is 5.5 amps IMP. So, times 125. Saan naman ito nanggaling 125? Ito yung safety factor na sinasabi natin na gamit ng inverter. Yung haba ng gamit. So, 5.5 times 125% is equal to
6.8 6.8 6.8 amps. Wala naman tayong breaker na 6.8, so gawin natin siyang 7 amps DC. Di 7 amps, o nga, 7 amperes. So 7 ampere circuit breaker. So sa single panel na 100 watts papuntang SCC ay meron na tayong 7 amps. So nakuha nyo na kung paano mag-compute ng circuit breaker. Iyan ay single panel pa lang yan, ha. 100 watts pa lang yan. Saka single panel yan. So susunod natin ay ang parallel connection na pero sa PV pa rin tayo. Inano ko lang yung single panel para nakuha nyo na kahit pa paano may idea na kayo. So sa parallel connection, ang tumataas ay ang ano po? Sa parallel connection, ang tumataas ay ang 400 watts na tayo, ha. Apat na ano na to. Apat na hindi. Para malinaw. 100 times 4. 100 na apat na po, apat na 100 watts. 100 times 4. Balik tayo. Sa parallel connection, ang tumataas ay ang ano po? Ay ang perahe. Apat yan. 5.5 times 4 is equal to 22 amperes. IMP times 125% is equal to 27.5 amps. Apat na panel yan na 100 watts, ha. 27.5 amps. Wala naman tayong ganyan na circuit breaker. So gawin nating 30 amps. So meron na tayong circuit breaker. Circuit breaker na 30 amps sa apat na panel board na 100 watts na ang connection niya ay parallel connection. Nakuha niyo po. So series connection naman tayo. Series connection. Kaya mahalaga talaga na panoorin nyo muna yung mga nauna kong video, kasi kung ito mismo panoorin nyo ay hindi nyo makukuha ang calculation na ginagawa natin ngayong gabi. Sa series connection naman, ang tumataas ay ang sige po,
paki-comment kung na kung naintindihan nyo na yung mga pinag-aaralan natin. Medyo mahaba-haba na tong ating binabaybay na pag-aaral. Sa breaker na tayo. Susunod nito ay ang wire sizing naman. After ng wire sizing ay ang pagbuo na ng battery bank. Halimbawa 10 AH, 20 AH, 50 AH, 200 AH. Yun po. Mahaba-haba pa, marami pa tayong video gagawin upang lahat yan ay matutunan nyo. Para sa inyo po yan ginagawa natin. Tulad nga ng sabi ko nung una, ay napapaawa din ako sa mga kababayan natin na gustong matuto na mag-set up, ngunit wala silang knowledge about electrical or solar setup. Kaya naisipan ko na maggawa talaga nito, maggawa ng video ito. Actually talaga nung una ay wala akong kaplano-planong magturo ng ganito. Ang plano ko talaga is only in marketing. Dahil isa nga akong businessman, ay ang bala ko talaga is magmamarket ako ng mga product ko dito sa ating channel. By the way, meron pa nga pala akong isa ditong battery na pang motor. Yan po siya, 4S 12 volts, pang motor po yan, kahit anong unit ng motor. Baka interesado kayo, for sale po to. Yan, for sale po yan, comment lang kayo. Ano yan, 32650 battery. Yan siya. Kahit sa anong motor yan, pwede yan. Minodified ko yan kasi yung iba namimili ng unit ng motor. Ito, kahit saan to isalpak, pwede to. Yan po siya, 12 volts. Yan. Balik tayo. Sa series connection ng panel board, ang tumataas ay ang voltahe, voltage. At ang same naman niya as ay ang current o amperahe. So, apat na 100 watts na panel board is 5.5 amps IMP times 125% is equals to 6.8 amps or 7 amps dahil wala naman 6.8 eh, 7 amps. So yan yung circuit breaker ng apat na 100 watts na panel board papunta ng SCC. So nakukuha nyo na po paunti-unti na. Pero talaga dapat makuha nyo ito kasi malayo na ang narating natin na pag-aaral. Sa series and parallel connection naman, series and parallel connection naman ay ang tumataas ay ang terahe. Series and parallel connection, 5.5 times 2 is equal to 11 amps IMP.
times 125% is equal to 13.75 amperes. So round off natin siya ng 15 amps na circuit breaker. Yan po, nakumpleto na natin ang from PB to SCC circuit breaker. So magtataka siguro kayo bakit 11 amps lang yan. Panoorin niyo po yung ating mga naunang video about connection ng ating panel board. Meron po akong video niyan. Makikita niyo yan kung bakit 11 amps yan. Series and parallel. So tapos na tayo sa PB from PB to SCC calculation ng circuit breaker. So punta naman tayo sa from SCC to battery bank. Ayan naman, from SCC to battery bank. Ang formula natin ay current is equal to power divided by voltage. DC MCB current rating is equal to power total panel watts times 125% 125% safety factor or continuous duty. So example natin ay ang 400 watts 400 watts na panel board, 4 pieces na 100 watts. 400, ang system na gagamitin natin ay ang 12 volts. Gamitin natin ang gamitin natin ng 32650 na battery bank. Let's say 4S, ang nominal voltage ng 4S is 400 watts divided by nominal voltage ng 4S is 12.8 volts. 32650 gamit natin, 32650 4S system, 4S connection. So 400 divided by 12.8 is equal to 31.2
25 amps. So wala naman tayong 31.25 amps. So gawin natin siyang 35 amps circuit breaker. Ayan po, from SCC to battery bank. Apat na 100 watts, 400 watts divided by 12.8. Saan po yung 12.8? Yan yung 4S connection na gamit natin ay 32650 na mayroon siyang nominal voltage na 12.8. Kaya ang ating breaker ay 35 amperes. Nakuha nyo po? Nasusundan nyo ba? O nalilito kayo? Balik-balikan nyo lang yung ating mga naunang video or balikan nyo lang yung unang pagtuturo natin para masundan nyo. Actually, ano yan, madali lang masundan yan kung talagang aaralin nyo. Wala namang mahirap sa taong matyaga. So, tapos na tayo sa SCC to battery bank na ang circuit breaker natin gagamitin ay 35 amps. So, burahin na natin. Nakadumi kamay ko naitim So, mga ka-channel, baka hindi pa kayo nasa-subscribe, ay paki-subscribe naman and also share. Salamat nga pala sa mga karagdagan nagsasubscribe at sa mga natutulungan natin sa ating group na maturuan kung paano mag-setup. Salamat po sa inyo sa pag-subscribe nyo. Hindi ko na kayo babanggitin dahil alam nyo naman kung sino kayo. Maraming salamat po. So, ang next naman natin is from battery bank to inverter. Yan na ha, palalim na tayo ng palalim. And ating example ay sample natin ay ang mga let's say na based on load wattage naman tayo. AC MCB current rating equals to power total load wattage. Ang example natin is 3000 watts na inverter PSW, pure sine wave. Ang consumption ng ating bahay is 2000 watts, pero ang inverter natin is 3000. So yung ating consumption na tinalahay ko din to yung last video natin about consumption, 2000 divided by 220 volts AC DU supply is equal to 9 amperes circuit breaker AC times 125% safety factor. Safety factor. Ito yung continuous duty niya, yung gamit ng inverter. Is equals to 11.5 amps. So wala namang 11.25, so make it 15 amps circuit breaker AC. Yan po ang
circuit breaker ng inverter to AC load. Based on load wattage po yan. Kanina yung based on inverter wattage. Sige po, sana ay naunawaan nyo ang ating pag-aaral sa gabing ito. At dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral sa gabi po ito about circuit breaker calculation. I-recap lang natin na single line lang itong gagawin natin. From PB to SCC, mayroong breaker. Yun nga, yung computation natin kanina. From SCC to battery bank, may breaker. Nandun yung kanina. From battery bank to inverter, may breaker yan. From inverter to load, may breaker yan. So yan po ang calculation ng circuit breaker sa gabing ito na ating pinag-aralan. Sana ay may nakuha kayo na kahit konti sa ating pag-aaral. Sa susunod nating topic is all about wire sizing naman po. Sana naman ay ngayon ay may idea na kayo kung paano ang connection ng solar setup and also mga paglalagay ng breaker, yung computation. Yan, small setup na yan. Sige po, isang magandang gabi muli sa inyong lahat. At patuloy na ako'y nananawagan sa inyo na please subscribe naman and also like and share para mas maraming makapanood ng ating video at mas maraming matuto ng solar setup na upang makatipid or makabawas man lang ng Meralco bill ng kuryente. Sige po, maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy tayong mag-ingat bagamat maluwag na ang ating paligid. At syempre, malapit na Pasko, next week is December na. Merry Christmas sa inyong lahat. Shout out muli sa aking mga mentor. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong kaalaman na aking natutunan. Sige po, magandang gabi at muli sa Diyos ang papuri, sa Kanya ang lahat ng ating katalinuhan nagmula. To God be the glory. Good night po sa inyong lahat.